Sumagot na si Maharlika sa patutsada ni Bitag Ben Tulfo. Ayon sa kanya, hindi raw niya ginamit si Bitat upang sumikat. Dagdag pa ni Maharlika, ito pa nga raw ang gumamit sa kanya upang gawan ng content para pagkakitaan. Kaya sabi niya na bitag daw di umano si Bitag ni Maharlika. Bitag! Bitag! Na bitag ni Maharlika. Sagot! Hi Bitag, how are you? Do you like my glasses? Ayan, mga palangga, talagang prepared na prepared tayo today. The most awaiting vlog. Alam ko naman na inaantay niyo ang sagot ko kay Bitag kasi nabitag si Bitag ni Maharlika. Ayan. Bitag, handa ka na ba? So, ayan mga palangga, ayan. Talagang sinuot natin to para kay Bitag. Alam mo Bitag, bago ko sagutin ang sagot mo, pareho magkapatid nga kayo ni Tolpokpok ka nga. Magkapatid talaga kayo ni Erich Sylvester. Alright? Dahil pati antipara ko, pinakikialaman mo. Okay? Bakit ikaw naka-antipara ka rin naman? Pareho lang tayo at least ako, may reason kung bakit ako nagsasalamin. Okay? Hindi ako makakita pag wala akong salamin. Ikaw, naka-shades ka, perot ba yung mata mo? Mapalitan na natin palagay yung salamin ko kasi hindi ko kayo mababasa. Siyempre, ito yung pinaka-bongga kong salamin, di ba? This is Dolce and Gabbana. Alright? So, hindi ito basta-basta. Di ba? Pinagkagastosan ito, Ben. Alright, tanggalin na natin kasi kailangan kong mag-antipara kasi nga hindi tayo nakakakita. Where's my antipara din? Okay, where's my antipara? Alam mo, Bitag, kawawa ka naman. Kaluluoy man si Bitag, hindi naging senador, kaya hindi nakalusot. Okay. Sa mga kababayan, okay, dahil lang. O, ayan na, nakikita ko ni alindog nyo. Alright? So anyway, ano ba ang sabi ni Ben? Alright, sabi ni Zorro. Ayan, o, tingnan mo to, Bitag, oh. Hindi ito nakaw sa kaban ng bayan. You know how much is this Bitag? Alright? Alam mo, sale to eh. Nabili ko sale. Okay? This is so bongga kasi total, para kayo magkapatid na mga julul. Ayan, no? Pinag-interesan nyo itong aking mga antipara ko. Okay? Actually, ang price ito, kahit i-google mo, nasa mahigit $1,000. But I got it on sale, mga 700 na lang. O, di ba? Pero hindi to galing sa flood control, hindi rin ito galing sa nakaw, at hindi rin galing sa pag-i-extort, no, not extort, pag-i-exploit. Okay? Na katulad ng kapatid mong sino yon? Si Rafraf. Okay, si Rafi. Okay, straightforward na tayo mga palangga. Unfiltered. Okay, Bitag, makinig. Ito ang sagot ko. Alright? Ganito kasi yan. Sinahamon mo ako. Pagbibigyan mo ako na mag-live tayo together at sasagutin mo. Okay. Challenge kita. Kasabihin mo, saan ang schedule natin, haharapin kita. Pero bago tayo magharapan, sagutin muna kita ng bonggang-bongga. Alright, mga palangga, are you ready? Okay, pakinggan natin si Bitag. Alam mo, sa totoo lang, Bitag, kasi kung nakikinig ka, yung unang salvo ko sa vlog ko, tinutukan ko talaga si Mangga. Alright? At saka si Mangga, si Amy Marcos. Kasi nga, alam mo naman, mga kawatan, di ba? Ito, unfiltered dito. Tingnan muna natin, asan ba yung si Bitag? Ano sabi mo, Bitag? Bitag, Maharlika. Oh, si Satanas nga at saka ito. Okay. Dali lang. Sagutin natin siya. Blow by blow. Okay. Narinig niyo? Una sa lahat, Una sa lahat. I'm not in the business
I'm not of in the poking business my nose of sa mga poking my kasinungalingan, nose. chismis, ng Okay. mga vloggers tulad nitong si Maharlika. Okay. Kung Narinig sino niyo? man tong babae na to na di ko kilala, Kung sino man Ay. tong babae na to na hindi ko kilala, or really, nagsisinungaling ka na hindi mo ako kilala, boy. Pakinggan mo natin. gusto ko sanang patulan at sagutin ang kanyang mga nilalakong gawa-gawang kwento base sa kanyang katabaan ng utak. Okay, naglalakod ako ng gawa-gawang kwento. Teka lang ha, bitag ha. Dali lang. Mga kababayan, hindi niya ako kilala. Okay, ikaw kilala kita. Okay, kilala kita kasi tulpok-pok ka eh. Okay, listen. Google natin ha. Eto, bitag, makinig ka. Doon sa unang salbo mo, ayaw mo na sana ako patulan kasi ako'y naglalako ng kasinungalingan. So, i-google natin, isa sa expose ko, kinontent mo. Ikaw hindi kita kino-content, boy. Okay? Pakinggan mo to, ob-ob. Ikaw ang sumasakay sa akin. Hindi ako sumasakay sa'yo. Kailan kita kinontent? Sige nga. Okay ha, pakita ko sa'yo ha. Alright. Bitog, where are you? Oh, by the way, alam mo ba? Okay, kinonsinti mo ba yung kapatid mo na si Erich Sylvester na nagnakaw ng identity sa States o sa Amerika? Inglesero ka, di ba? Ob-ob. T-A-N-G-A. Tanga. May pa islang pang gago. Ba't hindi mo diretsuhin ang bobo? Sino ang bobo sa atin? At sino ang sumasakay sa atin? Pakinggan mo to ha. Research, ano ko lang. Okay. Pag ginugol mo kasi, bitag. Okay? Bitag. Okay. Las Vegas issue. Okay. Ralph. Ralph, di ba yung pamangkin niya? Okay. Eto. I think meron sa PEP yun eh. Okay? Ang sabi kasi ni Bitag, mga kababayan, ay sumasakay daw ako sa kanya. Pero mamaya pakinggan nyo yun. Ito, ano to? Look me in the eye and listen carefully, listen closely. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero binibigyan tayo ng pagkakataon magbago because we are entitled, for a chance. Ano yun ito? Alam ko naman, humingi ka na ng public apology, but it comes with sincerity and accountability. Sana wag na maulit. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Ito pong Wow. aking mga sinasabi, hindi po siguro Dahil patas, lang. hindi po siguro Ay, ito kasi issue dyan. maganda para doon sa mga wala namang kinalaman pero nadadamay. Bakit nadadamay? Okay, di natin tapusin yan. Hanapin ko yung article sa PEP. Okay, nakita na natin yung kanina eh. Nakita na natin kanina yung palangga. Teka, share natin dito. Alright. Okay, Bitag and PEP. Okay. So mga kababayan, yung expose ko patungkol sa kanyang pamangkin na gumastos ng milyon-milyon, 2 nights, $73 sa isang bar, then another night, 43 something US dollars, total of 6.7. Okay? Dahil lang patunayan ko lang to. Nandito yung sa PEP kanina. Okay, Ben Tumbling. Ha ha ha. Ano pa yan? Ralph Tulfo. Las Vegas. Ginugugol natin para malaman natin ang tunay na mga issue. Alright. Oh, ito na. PEP. Okay. Ayan, Bitag, makinig ka. Okay? Ang title ng PEP, Ben Tulfo castigates nephew Congressman Ralph Tulfo over 6.7 million splurge. Ako ang nag-expose niyan. Gago. Ako ang nag-expose niyan. Bobo. Bakit mo sinakyan? Kung nagsisinungaling pala si Maharlika, ano sabi dyan? Teka, basahin natin sandali bago tayo magtuloy-tuloy.
Ako daw nakikisakay, oy mga palangga, nagka-follow kayo dito sa akin, 'di ba? Kailan ako, kailan ako sakay sa issue sa mga ano, wala ka namang expose bitag eh. Dahil duwag ka naman. Mamaya malalaman niyo kung bakit duwag 'to. Ano sabi ng PEP? Okay, tahimik pa rin anyway, wag natin basahin yung tungkol dun. Alright? Wag natin basahin tungkol dun. Ngayon, mga kababayan, here we go. Okay, pakinggan natin siya. Sinasabi niya kasi na ako daw ay sumasakay lang sa kanyang mga followers. Excuse me. Hindi ako sasakay sa mga followers mo, hindi kita kailangan sa buhay ko. Dahil ako may napatunayan na kaya kong banggain ang mga adik, ang mga kawatan, na katulad ni Bangag at mga kapatid mo. Ikaw hanggang drama ka lang, unfiltered, T-A-N-G-A-U. V-O, V-O, Vovo. Diba? Ako ba nga nakikisakay sa'yo? Ay yes? Ikaw nga nakasakay sa sa aking expose. Mga kababayan, nakita nyo, i-google nyo, sinakyan niya yung expose ko. Bakit sa akin napunta yung expose? Bakit hindi sa'yo? Oh, walang tiwala taong bayan sa'yo. So ngayon, pakinggan natin kasinungalingan mo. Okay? Sabi niya. Sagutin ko blow by blow. Kung pag-uusapan ay chismis Narinig niyo to? at paninira. Narinig niyo, sabi niya. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng tibay na sikmura at laman loob. Itong vlogger na babaeng ito. Galit. Maraming mga followers ang bitag. Oo. Siguro gusto niyang sumausaw. Gusto niya makakuha ng konti. Pagbibigyan ko siya. Oh, gusto niya makakuha ng content. Klaro na siya ang kumuha ng content sa akin. Sa expose ko sa Las Vegas na naglustay ng pera yung pamangkin niya na 6.7 million. Nasa PEP, nasa mainstream media. Oh, sino sumakay sa atin? Sino sinungaling sa atin? Tapos sasabi mo, hindi mo ako kilala? Really? Charlie? Tignan natin. Paunlakan ko siya. O, teka muna, by the way, bago magkaliwanagan, ang issue kasi nito, dahil in-expose ko nga, okay, napapalitan siya, okay, ang papalit kay Amy Marcos. Kung napanood mo, Bitag, ang sinabi ko, sabi ko doon, allegedly, Amy, papalitan ka ni Ben Tumbling o ni Bitag. Hindi ka nakikinig. May na-listening skills mo. Panoorin mo yung vlog ko. Kasi wala naman ako sa kapinangyarihan. Kaya sabi ko, allegedly. Ayon sa aking puting ahas. Alright? Kaso, napikon ka. Actually, ang pinuruhan ko doon si Amy Marcos talaga. It just so happened na ikaw yung sinasabi ng aking puting ahas na nakipag-meet up ka kay Zatanas. Kaya pikon na pikon ka, baka mamaya magbago na naman ng plano si Satanas. Pero ito nga, pakinggan natin. Mga followers ng Bitag nagtatanong kung totoo nga ba ay ang pinagsasabi nitong si Maharlika at ang kanyang puting ahas. At kung sino man yung mga kachokaran niyang kauri niya na gumagamit ng mga Tweety Bird, puting kambing, para ikuble ang kanilang kasinungalingan Oh yeah? Really? at kagaguhan. Sinungalingan. Talaga lang ha. Hindi totoo ang pinagsasabi nitong si Maharlika Okay. at ang kanyang puting ahas. Hindi daw totoo yung sinasabi ko at puting ahas. Eh di kung hindi totoo, good job! Oh, bakit ka pikon na pikon? Sabi ko, allegedly, ikaw, Amy Marcos, ang ipapalit dahil nakipag-usap si Bitag. Bakit pumuputok ang butsi mo? Tinanong pa nga kita, totoo ba? Oh, kailan naman aamin? Yung pamilya mo, kailan umaamin? 'Di ba? Yung mga demonyong in-expose ko, umamin ba sila right away? Napabagsakin yung Pangulong Duterte, lahat. Kailan ba umamin? Aamin ka ba? Siyempre di ka aamin. Tanga ka na lang, o ob ka, o bobo ka. Kung aamin ka, natural, i-deny mo. Kasi hindi pa nangyayari eh. Pero, I don't know, change plan kayo. We don't know. Kaya nga in-expose ko para malaman ng taong bayan. Ngayon, pikon na pikon ka.
Oh, tapos nagsisinungaling ka pa sa iyong mga viewers na ako ang gumagamit sa iyo para magkaroon ng content. Hoy, ikaw ang kumita sa akin. Akin na yung kinita mo sa Las Vegas. Akin na, bigay mo sa akin yun dahil expose ko yun eh. Bigay mo! Content ko yun. Okay? Sabi niya. Na ako raw ay pinatawag nitong si First Lady Liza Marcos na tinawag niyang Liza Tanas. Sabi niya yun, hindi ako. And sinabi niya, kasama ko raw itong si George Garcia, Comelec Chairman, na kinausap ni Liza Marcos para pagplanuhan at tanggalin si Senator Amy Marcos. At etong nakakatawa sa sinabi nitong si Maharlika. Ako daw ang ipapalit kay Senator Amy Marcos sa Senado. Oh. Can you believe that? Can you believe that? Hindi ka ba naman abay TANG? Wow. Tanga. Tanga? Ikaw sa Amerika ka naman. Sa Tanga. Kabawbawhan ang iyong pinagsasabi Wow. na para bang ang Senado ay barangay lang na pwedeng pumalit ang kasunod. Okay. Kinig ka, Cordapyang puting ahas. Napakaganda naman, Maharlika, napakaganda ng Cordapia na ito. Sana all. Di ba? Sabi niya. aking salamin na puti. You look funny there, by the way, but that's your packaging. I'm not gonna, you know. Oh, balakag salamin ko daw na puti. You look funny there. Oh, nainggit ka na naman sa salamin ko. Masuot ko nga. Punyeta ka. Oh, how do I look? Bitag. With my Dolce and Gabbana. Okay. Nambubwisit lang tayo kasi pikon na pikon. Okay? Okay, sabi niya, TANGA at ob-ob daw si Palangga. Tingnan natin kung sinong ob-ob mamaya. Interfere what you want in your packaging. Dadagdagan ko ang iyong kaalaman at kabobohan. Hmm? Hindi pwedeng palitan ang sinumang nakaupo na senador kahit na maubos o masuspende, makulong ang sinumang mga senador na sinampahan ng kaso. May point naman siya. Totoo naman yan. Nasa konstitusyon yan. But, mamaya na yung but. Kahit na kalahati na or hati na Senado, 24 naging 12, ang mawala, hindi basta-basta pinapalitan na ganyan. Mag-research ka muna. Wow. Nag-research na ako. Nag-research na ako. Okay? Arlika. Magbasa-basa ka muna. Kunting basa naman para wag naman masyadong Parang talino kaupo niya, pa ng mga no? pinagsasabi mo. Para madagdagan ng kunting katilinuhan, Wow. palitan natin ang iyong kaob-oban sa katilinuhan. Hindi kita sana papatulan. Eh, ba't mo ako pinatulan? Pikon ka, no? Ang layunin ko'y ituwid ang baluktot. Okay, sagutin na natin yon mga kababayan. Ano tawag sa kanya? Hoy, bitag. Okay? Tama ka. Na hindi dapat, na hindi talaga mapapalitan ang isang Senate member kahit gurgurin pa siya. Okay? Dahil tama ka rin na hindi katulad ng barangay na kung sino yung, let's say from the kagawad, kung sino pinakamaraming boto ay siya ang papalit. Pero ang tanong ko sa iyo, may batas pa ba sa panahon ni Bangag? Hindi ka talaga, kahit ikaw yung pang number 13, mga kababayan, tama yung sinabi ni Bitag. Tama siya dun. Pero meron pa bang batas sa Pilipinas? Bakit ko pa sinasabi? Kasi gagawa ng paraan ni Satanas. Pwede release ng executive order si Bangag na paupuin si Ben Tambling kahit walang legal basis. Bakit kamo? Nakita nyo naman sa Senado, ginawang presiding officer si Kilay kahit sinasabi ng konstitusyon na ang pwede lang mag-preside sa impeachment ng Vice President ay ang Senate President. Okay? Pero ngayon, binali nila yung batas. Nagbotohan sila at ginawang presiding officer si Kilay dahil bobo itong si Gatchalian. So tama ka dyan. Ben Tambling.
O bitag, tama ka doon. Pero pwede bend the law. Okay? Itong si Bangag Jr. at si Lisa Tanas, dahil kitang-kita. So anong mangyayari ngayon, mga kababayan? 'Di ba? Pinakidnap na si PRRD. Yung iuupo ka pa? O, mga kababayan, bendalo na nga yung kapatid mong Julul na kunyari galit-galitan ka. 'Di ba? Kapatid mo, ano sabi mo, ibahin ko? Ibahin mo yung mga tulpo, magtira naman ako. Mamaya pupunta tayo doon sa tirang tulpo. Kahit anong gawin mo, bitag, tulpo ka pa rin, tulpok, tulfo. Hindi ka makakawala sa apelyido mo unless magpa-change of name ka, instead of tulpo, gawin mong tolpokpok ang pangalan mo. Alright? Huwag kang pikon, boy. Okay, so anong gagawin? Bawal sa batas, ang gagawin ni Bangag na executive order, na paupuin ka. Alright? Kasi pwede sanang magkaroon ng ang tawag dito, yun nga, kahit namatay pa siya o pwedeng mag-declare si Bangag ng special election, lahat ng imposible, kayang gawin ni Bangag. Right? Pero ang pinakamabilis dyan, ang tawag dito, tolpokpok. Okay, Ben Tumbling ay mag-release siya na o magpalabas siya ng executive order kahit labag sa batas. So anong gagawin natin? Ito, mga kababayan, ano ang gagawin ngayon? Dahil pinaupo, hypothetically, pag nagtagumpay si Lisa Tanas na paupuin si Bitag, okay? Pag napaupuin si Bitag, syempre, ano yung mga magagaling natin na abogado? Sasabihin, labag yan sa konstitusyon. So magpipetisyon na naman ngayon ng taong bayan sa Korte Suprema. Right? Kasi pinalit si Bitag kay Mangga. O anong mangyayari ngayon? Katulad ng ginawa na pagkidnap kay PRRD, presiding officer ni Kilay, and then sa quorum na instead of na dapat 13, 12, tapos sa pagtalaga kay loser Gatchalian na Senate President, binaliwala o binali lahat ng batas. So ano mangyayari? Petition for certiorari ang gagawin namin? Yes, sumagot ka, Bitag. Dahil what? Grave abuse of discretion? So yun na ang pwede namin gawin. Pag naglabag sa batas, si Bangag, ito yung mga ginagawa na nila, Atty. Torion, nagain ng mga petition for prohibition, di ba? Para pigilan ang pagtalaga sa'yo, hypothetically. Kung na italaga ka na ni Bangag o ni Lisa Tanas, so magpipetition kami for prohibition para pigilan yung illegal na paglagay sa'yo. Pero habang hindi pa sumasagot ang mga julul sa Korte Suprema, uupo ka. I'm talking hypothetically, nilalatag ko lang sa inyo kung sino ang bobo sa amin ni Bitag. Okay? Right? Ang daming, another thing, apply kami or mag-request kami ng TRO? Di ba, mga kababayan? Para pigilan itong executive order ni Bangag. So matagal to. At ito yung nangyayari ngayon, mga kababayan. So yan, Ben Tumbling, Bitag. Tama yung sinabi mo naman na hindi basta-basta palitan. Kahit mamatay pa si Mangga, hindi papalitan. It's the same thing. Sa 2/3 votes for impeachment, na kahit mamatay pa ang mga senador o makulong or whatever, nakalagay sa konstitusyon, dapat ang boboto para ma-impeach ang isang vice president o president o ang impeachable officer, dapat 2/3. Meaning, 16 na senador dapat ang bumoto na yes, i-convict na natin, i-impeach na natin. Hindi mo ba naintindihan? O nagmamaang-maangan ka lang? O nagbobobobohan ka? O, anong masasabi nyo, mga kababayan? Sinong bobo sa amin? Bitag, sumagot kang yawa ka. Meron pa bang batas? Yes, 16 votes. Tignan natin to. Ba't nawala na si Bitag ko? Okay, here we go. Ngayon, tuloy natin yung kanyang kadyutahan. Okay, tignan natin kadyutahan ni Bitag.
Pag ginugol mo yung pangalan ko, Bitag at Maharlika, lalabas ka agad yung interview niya. Baluktot mong at maling pananaw na sinasadya mo, dinadaan mo sa kasinungalingan, kwentong kutsero. Really? Charlie? Kawawa naman yung mga nauutumot, nagpapaniwala sa mga pinagsasabi mo. O, ibig sabihin na uto kita? Hindi mo na may diarrhea. Ay, teka, ba't ko nilike? Hindi ko tayo like. Everybody, Oy. hindi ko kilala si Liza Marcos, asawa ng Nilike na lang kita para matuwa ka. Marcos na patagong idolo nito. Okay, dahil lang ha. Kawawa naman daw yung mga nauuto ko at nagpapaniwala sa akin. Eh di nauto kita, bakit mo kinontent? Kung nagsisinungaling ako, bakit mo kinontent yung paglustay ng pera at paglaklak ng alak ng mga pangit mong pamangkin? Ng mga madyojoba na para mga baboy ramo. Bakit mo kinontent at pinagkitaan mo? Hindi pala ako nagsasabi ng totoo. Bakit mo kinontent? I-delete mo yung content na yan dahil pinagkitaan mo yan or ibigay mo sa akin yung kinita mong pera doon para makabili ako ng bagong salamin. Tingnan natin. Babaeng si Maharlika na tinawag niya bangag. I don't care. Iba talaga to. Truth is, I don't want to know the First Lady, Liza Marcos. Ayaw ko siyang makilala. Sige, panindigan mo yan ha. Panindigan mo, so wag mo nang tatanggapin yung offer. Ano? Panindigan mo yan. Baka mamaya maging vindicated na naman ako. Okay, fine. You know? Tignan natin. Higit sa lahat, ayaw ko siyang maging kaibigan. Nothing personal. I just want to get it straight, unfiltered. Unfiltered. Itong koloko Diretsa na. George Garcia na tinutukoy Pakinggan niyo to. kung si Maharlika na kasapakat ni Liza Marcos. Ay, ako raw papalit sa Senado. Alam niyo, lumang tugtugin at chismis yan eh. Nung ako'y tumakbo Pakinggan niyo to. sa Senado last year, pinagplanuhan, pinag-iisipan ng administrasyon, balak nila, ako yung papalit kay Amy Marcos sa partido ng administrasyon dahil nag-aaway yung magkapatid. Ayaw kong maging dahilan na parang spare tire noon. Ilang beses ako kinausap, ilang beses ako tumanggi. Kaya tumakbo ako the time na independente, walang partido si Bitag. Itanong mo yun sa best friend mong si George Garcia, Maharlika. Paano ko naman naging best friend si George Garcia, Bitag? Naunsa man ka. Paano ko siya naging BFF? Eh, kaaway ko nga yun. Kaaway ko nga sila lahat. Okay? Itanong mo na rin kay George Garcia kung bakit hindi ako pinalusot. Okay? Ngayon, pinalusot ang idol mo si Amy. Eh, ako'y nagtatanong lang naman. Walang Okay. Okay, stop. Okay? Narinig nyo ha, himay-himayin natin. Kaya dito nabitag siya sa sarili niyang bibig. Ang sabi niya, itanong ko daw sa BFF ko na si George Garcia kung bakit hindi siya pinalusot at pinalusot si Amy Marcos. Anong ibig sabihin yan? Sabi niya, nagtatanong lang naman daw siya. So may alam ka, Ben? May alam ka, Bitag? So dinaya ka sa eleksyon? So ibig sabihin, hindi nanalo si Amy Marcos dahil pinalusot siya ni George Garcia? Posible talaga yan. Kahit sila Kiko Matching, hindi natin alam kung nanalo yan. Nakita mo, Bitag? Sabi ko sa'yo, huliin ka talaga ni Maharlika. Si Maharlika ang bumitag sa'yo. Coming from the Jonggoy's mouth. Okay. Ngayon, okay, tanongin kita, putulin mo na kita. Ang sabi mo, hindi ka pinalusot. Itanong ko kay George Garcia. Kasi kung natalo ka, na talagang natalo ka, na hindi ka dinaya, edi wala na tayong pag-uusapan, di ba? Natalo ka. Pero may laman yung sinasabi mo. Hindi kami tanga, hindi rin ako tanga. Okay, hindi ako TANGA. Baka ikaw TANGA. Baka ikaw naduwag ka. Alam mo pala na pinalusot si Amy Marcos over you. So anong ginawa mo? Bakit hindi ka nag-file sa Korte Suprema ng sa Electoral Tribunal katulad ni Bangag na ikaw ay dinaya pala? 'Di ba? Bakit hindi ka nag-file ng electoral protest sa Senate Electoral Tribunal? Dahil ang sabi mo, pinalusot si Amy Marcos. Tama ba ako? Mga girls, kailangan ko ng cheering spirit.
Okay? Bakit? Bakit? Ulitin ko. Tanga. Vovo. Okay? B-O-B-O. O V-O-V-O. Alam mo pala na pinalusot si Aimee. Putang ina ka pala eh. Ang tapang mo, ang tapang niyo mga tulpok po kayo, bakit mo pinabayaan na pinalusot siya? Kung alam mo na ikaw ang nanalo, gago! Ibig sabihin, duwag ka. Bakit bumahag ang buntot mo? Kasi kung ako, may alam ako, ilalabas ko, ebidensya ko. Ito, gagastusan ko. Dahil kung may ebidensya ako na pinalusot si Amy Marcos at hindi ka pinalusot sa tapang mong puki ng ina ka, nabitag ka tuloy. Ano ibig mo sabihin? Nagtatanong lang, eh? Ulul. Sige nga. Sige nga. Butang ina, magdebate tayo. Murahin mo ako, murahin kita kung gusto mo. Kasi yun ang tatanong ko sa'yo. Sige, kailan ang live nating dalawa para abangan ng mga palangga ko? Bakit mo sinasabi na pinalusot si Amy Marcos? Ibig sabihin, hindi siya tunay na nanalo? Pinalusot siya ni George Garcia? O duwag ka, baka gorgorin ka ni Satanas? O kaya ngayon, kunyari, ganon-ganon ka lang. Ulul kayo, okay? Ito mo ang isda na uhuli sa sariling bunganga. Ang gurami, ang hito na kumakain ng tae, nahuhuli sa sariling bunganga. Kumakain ka ng tae, no? 'Di ba? Kumakain ka ng tae, bitag. Magpaliwanag ka ngayon sa taong bayan at sa mga followers mo ng bitag na sinasabi mo, gusto mo si Maharlika ay kumukuha lang ng content. Julul, never kita kinontent. Pero ang expose ko, kinontent mo at pinagkitaan mo, ibigay mo sa akin ang kinita mo doon, pambili ng salamin ni Maharlika. Ano ka ngayon? Nagbakasyon lang kasi ako kaya hindi kita natira. Imagine pinalipas ko 1 linggo. Nag-enjoy ako, happy hour ako, alam mo yon, nagdrama ako, nag-fashion show ako. In-enjoy ko muna. Kasi pinagpahinga muna kita. And now, nakapagpahinga na ako, eto, bibitagin kita. Dapat akin na yung pangalan na yan eh. Bitag! Maharlika, binibitag ang mga julol. Okay, pakinggan natin. Inom ka na ng ng alak, maglasing ka na. Tignan natin. Meron pa sa sinabi sa dulo. Tatanong lang naman, walang masama. Nagtatanong lang naman, walang masama? O duwag ka kasi. Bakit ayaw mo tumbukin, mga kababayan? Yung sinasabi niya na pinalusot si Amy, nagtatanong lang kasi. Paano mo nalaman na pinapalusot? Ano yun, nanaginip ka rin? Ang tapang mo eh. Tiyan mo, sa kaob-uban mo, nahuhuli ka. Ngayon, yung mga followers ni Bitag, lumipat na kayo sa akin. Dali! Kunin niyo yung bigay ko sa inyo, yung kinita niya doon sa expose ko sa pamangkin niyang si Ralph at saka si Maricel Pangit na yung suso, umabot hanggang lupa. Yung nag-inom-inom sila doon. Okay? Sila magkapatid. Dali, kunin niyo yung pera, atin yon. 'Di ba? Content ko yon. Ang daming kumita doon. Magbigay kayo ng porsyento kay Maharlika. Dapat ka binibigyan niyo ako ng porsyento. Shout out naman dyan sa mga kumita doon sa content ko. Baka naman. Okay, tuloy natin. Si Senator Amy Marcos, utuin mo, Maharlika. Bilugin mo, lokohin mo. Huwag si Bitag. Hindi ko kailangan mang uto. Hoy, Bitag, si Maharlika never nang uuto. 'Di ba? Walang inuuto si Maharlika. Kayo ang may inuuto, hindi si Maharlika. Ba't ko utuin si Mangga? Hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Pagbuhulin ko pa kayong dalawa eh. Balik eh. Dahil itutuwid ko yung iyong kabuktutan ng mga pinagsasabing kasinungalingan. Ngayon, eto naman sasabihin mo basta mga tulfo, sabihin ko sa'yo, kung gusto mo mag-intriga, gusto mong gawing kasangkapan at laruan ang sino man, huwag mo akong isama at babalikan kita. Si Bitag ako eh. Wow! O sige, hamon! Balikan mo ako, ikaw ang babalikan ko. Mag-schedule ka ng live natin. Sabihin mo, bigay mo sa akin, mag-message ka sa Maharlika Network at protonmail.com.
Okay? Or balitangmaharlika@gmail. Sabihin mo, i-email mo kung dahil ikaw ang nanghahamon, di ba? Mag-live tayo dahil hindi naman ako nag-ambisyon na makasama kita sa live. Never, darling. Okay? Ika-challenge kita. Kasi susunugin kita, bitag. Nabitag ka na eh. Susunugin kita. Tanda mo yan. Kung matapang ka, sige, schedule mo. Susunugin kita. Ngayon pa lang, sunog ka na eh. Wala pang Maharlika, Mm. hindi ko maintindihan. Nangungulangot ka pa siguro noon. Nandito na ang bitag. 24 years na kami. Huwag mo kaming sisirain. Huwag mo akong ihani. Huwag mo kaming sisirain. Wala sa tagal yan. Alam mo, bitag, kahit 50 years ka na naglilingkod, kung puro katiwalian ang ginagawa mo, kahit isang taon, isang buwan pa lang ang nagsasalta, like ako, 11 years, darling. 20 years ka, 11 years sa social media, pero hindi ako nababayaran. Ang binabangga ko, presidenteng bangag. Ang binabangga ko, first ladyng kawatan, magnanakaw adik. Ikaw, binangga mo? Kaya mong sabihin na bangag si Marcos Jr.? Ako kaya ko. Kasi inauthenticate ko. Duwag ka. Puro pa sakali lang. Oh, chuchu-chuchu, alpot-alpot, biga-biga. Tingnan natin. Sa mga Tulfo, apelyido ka yan. Apelido ko yan. Wala akong issue sa'yo. Hindi kasi ako pumapatol sa babae. Pumatol lang Bakit mo pinatulan? Sagot niya ito. ako doon sa mga pinagsasabi mo. Tutuwirin ko. Kasinungalingan mo. Kung gusto mo talaga, Maharlikang, mag-intriga para kumita ka sa content mo, para may pangkain ka. Okay. Kung gusto ko daw kumita, ay gusto ko daw maintriga para may pang-content ako, para may pangkain ako. Okay. Mga kababayan, sa kapapasok lang. Alright. Ay, nako, bitag. Ano ba naman, bitag ka ni Maharlika. Alright. Okay, narinig nyo yan ha. Kung gusto ko raw magka-content at may pangkain ako, okay, ipinakita natin kanina sa PEP, ikaw ang kumita sa akin para may pangkain ka. O baka may pang-tip ka sa girl lalo. Ulitin natin. Tutuwirin ko. Kasinungalingan mo. Kung gusto mo talaga, Maharlikang, mag-intriga para kumita ka sa content mo, para may pangkain ka, Wow. Bigay mo. contact me. Why don't we have a conversation online, live, para makita Okay. ng tao? Challenge Paunlakan accepted. kita para masopla kita Ooh. sa mga kasinungalingan mo. Okay. Now, let me ask you this. Do you want to take my challenge? I Maharlika? will. Challenge accepted. Quack, 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 quack. Oh, Ben! Challenge accepted, pal! Quack, 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 quack. Muska, miski, muka. Okay, challenge accepted. Or better yet, shut the effing up. Shut the effing up. Kung may galit ka sa mga Tulfo, hindi kita masisisi, di upakan mo. Upakan mo. Inupakan ka na nga eh. Simula doon sa Okay? kapareho mong matanda, kapareho mong chismoso. Matanda? Sabi mo kanina, 24 hours ka na sa business, tapos ako nangungulangot pa. Di ba mas bata ako sa'yo? Ba't mo ako tinawag matanda? Ilang taong ka na? Malapit ka mag-70. Ako, 25 pa lang. Di ba? Do I look 25, darling? Di mo sinungaling ka. Tinawag mo ako matanda. Mas matanda ka sa akin. Diyan pa lang sinungaling ka na eh. At saka anong issue naman matanda? At saka hindi pa ako matanda. Nakita mo ba? Puti lang yung buhok ko ngayon pero hindi ako matanda. Okay? Ang matanda, alam mo kung sino? Si Liza Tanas. Alright? Si Bangag. At saka ikaw, gurangtot ka. I challenge you. Bitag. Tanggalin mo nga yung salamin mo. Kasi ako kaya ko tanggalin yung salamin ko. Ayan, di ko na kayo makita, di ko na kayo mababasa. Kaya ako nagsasalamin, ugok, kasi kailangan kong makakita at saka wala kang pakialam kung malaki, maliit ang trip kong salamin everyday. Tanggalin mo yung mata mo, yung salamin mo, tanggalin mo yung shades mo, gabing-gabi na eh. Parang si, okay, yung nagsasalamin na artista. Pero yun may reason. Kasi kirat siya, sinabi naman niya. Ikaw, kirat ka rin ba? Wala namang issue yung kirat. Pero ako kasi,
Hindi po ako nagsasalamin dahil gusto ko lang. Sino ba ang gustong malabo ang mata? Pati salamin ko pinakailaman mo. Okay, mamaya isuot natin ulit salamin. Na may dalang Tweety Bird, ikaw naman puting Kapatid niya ahas. to, kapatid niya yung Tigilan ina mong niya. pangangahas mo. Galit ako doon sa totoo sa mga pinagagawa ng dalawang apelyido kong senador. Sige, upakan mo. Okay, galit ka pala eh. Bakit hindi mo expose lahat ng pagnanakaw ng kapatid mo? Expose mo, kalabanin mo yung kapatid mo. Yes, Anmig, si Randy nga. Okay, pogi naman yung si Randy, di ba? Ng bata. Okay, ikaw nakasalamin ka. Tanggalin mo nga yung salamin mo, mag-challenge ka tayo. Okay? Okay? Ano sinasabi mo? Huwag mo akong ihanay si Bitag. Iba ako sa mga Really? kapatid ko. Hindi ako politiko. Nagkasama-sama ko na, nagsisi ako. Pakinggan nyo to. Mabuti na lang, natalo ako at sinadyang tinalo ako. Okay. Mabuti na lang, natalo ako at sinadyang natalo ako. Balikan natin uli. Iba ako sa mga kapatid ko. Hindi ako politiko. Nagkasama-sama ko na, nagsisi ako. Mabuti na lang, natalo ako at sinadyang tinalo ako. Bitag na uli ka na. 'Di ba? Sinadyang itinalo ka. Alam mo pa sinadya kang tinalo eh. 'Di ba kaluluoy ka naman? Akala ko ba matapang ka? Akala ba kapag tulbo, walang sinasanto? Pero bakit naduwag ang buto mo, Dodo? Na 1 inch? Pero pag nag-ano tayo, pag nagharapan tayo sa online, kasi challenge accepted na, don't worry, hindi kita tatawagin ng kung ano-ano. Tatawagin kitang Mr. Bitag na nabitag ni Maharlika. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, hindi ako kapareho na magiging laruan mo. Isi ako. Mabuti na lang, natalo ako at sinadyang tinalo ako. Sinadyang itinalo siya. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, hindi ako kapareho na magiging laruan mo dahil makita. Hindi kita gustong laruan. Gusto ko yung pogi. Kung maghanap ako ng laruan, yung Bruce ko, no? 'Di ba? Hindi ikaw ang laruan ko. Ayoko ng bulag na na nagbubulag-bulagan sa pangyayari. Ayoko ng bulag sa korupsyon at bulag sa mga katiwalian. Ba't kita gagawin laruan? Ang cheap ko naman, gagawin kitang laruan. Ka muna. Ilalagay kita sa tamang lugar. Huwag mong lahatin yung apelyido. 'Di ba? Tinalo? Ano sabi mo? Tinalo ka? Sinadya kang tinalo? Mga kababayan, yung mga follower dyan ni Bitag, lumipat pa kayo sa akin kasi ginagago kayo. Si Bitag ito, pinapakinggan natin. Alright? Mag-unsubscribe na kayo. Sabihin nyo, yung kinontent mo daw kay Maharlika na Las Vegas niya, kunin daw ni Maharlika yung kinita doon. Kasi, ginawa mong pangkain, baka pinangtip mo pa sa babae. Ng Tulfo dahil ang apelyido ng Tulfo, magtira ka naman doon sa mga kawawa naman, walang kinalaman, walang kalaalam-alam sa pinagagawa ng tatlong mga sikat na kolokoy na kapelyido ko na may idolo mo yan eh. Paano ko naging idolo? Paano ko naging idolo? Ako nga ang idolo ng kapatid mo, alam mo ba? Alam mo ba yung kapatid mong si Winong? Si Eric Sylvester? Nung nakita niya, nung nasa Pilipinas ako, siguro iba nabasa sa inyo? Nabasa niyo yung comment niya? Nung nakita niya na yung hindi ko pa alam na demonyo pala si Satanas, nag-comment sa akin, you look gorgeous, something to that effect. You're so pretty, chuchuchucho. Kayo ang nagpapansin sa akin. Dahil hindi ko kayo type. Ayoko na mga feslak niyo. Hindi ko type yung mga feslak ninyo. Okay? At saka ayoko na matanda. Like you. Diba? At least wala ka-level ng edad ko. Ay, nako, Bitag. Tsaka ayaw kitang laruan. Ayaw kitang gawing laruin. Kasi parang 1 inch ka lang eh. Tingnan mo na, dali lang. 1 inch lang ba? Baka Vienna ka lang, boy. Yung matanda at yung dalawang kolokoy na senador. Aray ko. Trabaho lang to. Okay. Wala akong isyong personal sa pagkatao ng isang miyembro ng pamilya, kundi ang issue ko ay tuwirin ang mga baluktot na gawain ng miyembro ng pamilya. Ba't hindi mo pangalanan?
Wala daw siyang issue na personal sa miyembro ng pamilya. Ang gusto lang niya gawin ay ang talakayin o pag-usapan yung issue ng pamilya. Sinong pamilya? Ba't hindi mo masabi? Atapang-atao ka eh. Bakit hindi mo masabi? Pamilyang bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Marcos, duwag ka. Hindi mo pangalanan si Lisa Panas. Ay sinasabi mo, oy bangag daw. Sinabi yan ni Maharlika. Ibig sabihin, duwag kang tawagin na adik, kawatan, 'di ba? Kasi nga, possibly talaga na, sabi nga ng puting ahas ko, na nagkita kayo, pinatawag ka ni Satanas. 'Di ba? Syempre hindi ka naman aamin, bitag. Wala namang aamin eh. 'Di ba? Wala namang aamin hangga't hindi nangyayari. Tignan mo nga yung kapatid mong ulol, binawian ng citizenship. Oh, 'di ba? For sure alam mo na yung kapatid mo nagnakaw ng identity dito sa Amerika. Pare-pareho lang kayo. 'Di ba? Kung totoong para ka sa katotohanan, dapat kung para ka sa bayan, bago pa nagtakbo-takbo yung kapatid mo sa Kongreso at ginawa siyang kongresista o inappoint siya ni Bangag nung una sa DSWD, dapat ikaw ang unang nag-aklas. Kasi you are for the people eh, unfiltered. O bakit filtered ka dito? Bakit may harang? Yawa. O, pakinggan natin si Dodong, si Boy. 1 inch. Ang issue ng pamilya ay Ayoko sa ng pamilya at hindi binubungyang-yang sa publiko maliban kung ito'y issue ng politika. Pwede yun. Mhm. Ngayon, huwag mo akong itulad, Maharlika, sa idolo mo Sino? na inuuto mo, binibilog Sino mo, idolo ko? binobola mo, si Senator Amy Marcos. Hoy, ano sasabi mo idolo ko? Oh, sinungaling ka na naman dyan. Puro kakaleche ha. Tanggalin mo yung salamin mo. na inuudyok mo. Ngayon. Siya, wala na siyang tinira. Kahit pamilya, sinunog niya. Okay. Eh, sa bagay, sino ba naman tayo para makialam sa gusto ni idol mong si Amy? And lastly, Idol ko lang si if you have nothing good to say you have about nothing good me, to because say. I don't know you, I don't want to know you. I don't know you. I don't wanna know you. So bakit mo inisyo nga? Bakit mo nga tinapik? Ay bakit mo nga kinontent yung aking expose sa Las Vegas? Bakit mo kinontent at pinagkitaan mo ang expose ko sa pamangkin mong lumustay ng 6.7 million sa 2 gabi lamang? Ando din yung pamangkin mo yung suso abot hanggang lupa. Ako maghanap ka kung kinontent kita. Get the F out of my sight. Get the F out of my sight? No! Kailangan makita mo ako everyday. Ang salamin ko, dapat makita mo. Sino ka? Eh di, umalis ka dyan sa Facebook at saka sa YouTube. At saka sinasabi mo na baka kailangan ko ng content, may pangkain, para may pangkain ako. Putang ina, saan ka kumukuha ng pangkain? Di ba sa mga chismis nyo? Sa mga exploitation yung magkapatid? Sa mga bali-balita ninyo? Sa pagiging palpak ng journalist? O, wala ka namang etiquette ha. Wala ka namang credibility as journalist. Saan ka kumuha ng pagkain? Sige nga. Saan? Before social media, TV, radio. O, di ba sa kabunganga ninyo? Bakit pinakikialaman mo? Punyeta, piso na nga lang ang binibigay ng Facebook. Punyeta. Diba? Anong kaputang inahan yan, Bitag? Na parang, kayo lang ang pwede mag-social media? Anong kajutang jenehan yan? Okay? Or shut the effing up. Oh, shut the Do effing not up. mess with me. Wow. Now, Do not mess with me. I'm messing you now. I'm messing you up. sagot! Sagot! Okay, dulo na yon. Okay. Mga kababayan, gusto ko lang sabihin, magpapalit na tayo ng salamin. Okay? Papalit na tayo kasi kailangan makita ko ni Bitag. O, di ba? Okay, mag-emote muna tayo. Ganun. Alright, teka lang. Teka lang, Bitag. Papakita ko lang yung cleavage ko. Joke. Nasara natin. Alright. Highlight sa sinabi niya. Okay, number 1, yun talagang sinasabi niya na tinalo siya, sinadya siyang tinalo.
Ito, mga alagad ko. Puntahan niyo siya sa Facebook page niya. Uy, challenge accepted daw, sabi ni Maharlika. Sabihin mo lang yung schedule. Kasi doon kita dudurugin. Marap ka sa akin. Kasi susot ko tong salamin ko pag nag-conversation tayo. I promise you, hindi kita tatawaging 1 inch. Hindi ako magne-name ko name calling sa Okay? Meron naman akong professionalism when it comes to mga ganyang interview, chucho-chucho. 'Di ba? Pag ako lang solo, pwede ko mura-murahin kahit sino. Kasi hindi naman ako nagpapanggap na journalist. Okay? Kasi kung journalist ka, dapat di ka nag-i-ifin-ifin, chuba-chuchu na yan eh. Kasi kung journalist ka, but syempre you're trying to impress your mga inuuto. Ikaw nang uuto eh. Yung mga inuuto mong mga followers mo, di ba? Kaya nag-impress ka, T-A-N-G. Sino tanga sa atin ngayon? Ha? Uy, Bitag, sumagot ka. Magpaliwanag ka. Bakit? Alam mo pa lang, sinadya kang tinalo. Alam mo pa lang, hindi ka pa nalusot at sa halip, si Amy Marcos ang pinalusot. Sinadya. Pag sinabi mo, hindi naman siguro kayo bobo, mga ob-ob mga palangga, no? Hindi naman kayo siguro ob-ob na pag sinabing sinadya kang tinalo, ibig sabihin, dinaya ka. Is other term o other word sa ating salitang Tagalog na sinadya kang tinalo, itinumba siya. I mean, when it comes to midterm election. So yun. Ang hindi ko lang, hindi siya hindi maunawaan. So ngayon, napitag ka. Nahuli ka sa sarili mong bunganga kasi masyado kang emotional. Sumagot ka na hindi ka nag-iisip. 'Di ba? Ako dinurog ko doon si Amy. Alam mo, hindi ka kita dinurog-durog kasi hindi naman talagang, in fairness, 'di ba? Nung hindi ka pa nagsalita ng ganito sa akin, hindi naman kita pinupunterya at hindi naman talaga ako galit sa'yo. Wala akong personal na issue sa akin. So may alam ka ba sa mga dayaan? Kasi sabi mo, alam mo, may sinadya kang matalo, ganyan, sinadya kang tinalo ka, sinadya ka. Di ba? Wala naman talaga akong issue sa'yo. Kailangan ko lang sabihin sa taong bayan at sabihin ko kay Amy Mangga na yun ang plano ni Liza Tanas. Okay? Dahil yan, sabi ko nga doon kahit balikan mo yung vlog ko. Panoorin mo para sumakit yung tenga mo. Sabi ko, allegedly, Amy, okay, ikaw ay tatanggalin. Kasi wala naman akong personal knowledge. Ang sinabi ko, ayon sa puting as, bakit nagpuputok ang butchi mo? Bitag. O tignan mo ngayon yan. Nabitag ka. Not once, not twice, but thrice o many times. 'Di ba? Tama ba ako, girls? O mga palangga? Tama ba ang ating dito assessment? Tinalo daw siya, sinadyasan tinalo at pinalusok. Pero wala siyang ginawa. Ibig sabihin, duwag ka. 1 inch lang. Ito ka lang, oh. Okay? Ibig sabihin, mga kababayan, na ilang. Okay? Ang ibig sabihin nun, siya ay talawan. Oops, teka lang, buhok natin. Alright? So kung ikaw pala karapat dapat maging senador, magsuklay muna tayo ng ating dramatization 101. Alright? Okay? So sino ang karapat dapat maging senador? Dahil sinabi mo, tinalo ka. Ha, boy. Eh di ikaw dapat. Oh, gusto ko naman ikaw kaysa actually, nung bago ka nag-yaw-yaw ng ganito, mas gusto kita over kay Mangga. Kaso lang 3 na kayo doon. Challenge accepted. Nakipag-vlog ka babasahan? Tsaka huwag kang sinungaling. Uy, bitag. Ngayon siguro naloka ka. Ako lang, si Marlica nakabitag sa'yo. 'Di ba? Mga kababayan, ang mga nakanood sa akin dito, never ko siyang kinontent ng isang buong content. Pero siya kinontent niya ako. Sabihin niyo nga, uy, bitag, yung kinita mo daw dun sa Las Vegas na content mo, bigay mo kay Maharlika. Kasi expose ko yun eh. Sino nagsisinungaling sa atin ngayon? So I challenge you. Okay? Hindi pala I challenge you. Challenge accepted. Tama, may punto naman si Bitag na hindi talaga mapapalitan ang senador kahit mamatay man siya o ganito man siya, ganyan, pero nakita na natin na walang batas-batas sa bangag. Sabi ko nga,
hypothetically, pwede mag-declare o mag-release o magpalabas ng executive order si Bangag na based doon sa sino ang pinakamalaking boto, pinadama lang kita eh. Alam mo ba yon? Bitag? Na ano ka eh, nabitag ka kasi. Di ba? Hindi ko pa sinabi yon. Nung una ko, kasi alam ko sasagot ka eh. Putak ng putak ang jutang Jenemes. Ayun. Daw kamukha ko si Raisa May? Maganda naman si Raisa May, pero pero ngayon ginagamit si Raisa May nung mga Aquino, pero hayaan mo na muna yan, hayaan mo na sila yan. Maya na yan palangga. Marami tayong kaaway. Sunod naman yung mga kaaway na yan. Ito ang katotohanan. Okay? Ang brothers Tulfo ay lahat ay Air Force. American citizen din siya, no? Okay, my question now to you. Vitag, saan mo nakuha ang citizenship mo kung US citizenship ka? US citizen ka. I don't know about you kasi hindi naman kita pinakakialaman, di ba? So, pero ang pinaka-main ko dito, attraction ko sa'yo, kung hindi ka pinapasok na sinasabi mo, okay? Na dahil si George Garcia, itanong ko kay George Garcia, bakit ako magtatanong kay George Garcia, di ba? So ulitin natin, kung hindi ka pinapasok at si Amy ang pinapasok, so hindi pala talaga karapat-dapat o tunay na nanalo si Amy Marcos ng mga kababayan kasi si Bitag ay may alam. Pero ayaw niyang manindigan dahil siya ay talawan at ang kanyang itlog ay nanginig kay Satanas at kay Bangag. Right? Ano sa tingin nyo? Sige nga, palangga, mag-comment kayo. Tama ba? Palakpakan nyo ako. Clap, clap, clap. Diba? 7 days bago kita sinagot. Guys, sabi ko, nyetang to, kailan ko pakinggan yung sinagot kasi hindi pa kita pinakinggan eh. Ano na ngayon? Papayag ka pa ba? Teka lang, parang jumoba ako sa nung sinara ko Dapat pakita na ko tayong tututay cleavage para pumayat tayo. Pag ganun, yan di ba? Pero hindi ko papakita yung cleavage ko sa'yo. Ano kasi ni swerte? Excuse me. Isara natin para hindi siya maglaway. Alam ko naman kayo, di ba? Kahit poste lang, chuba-chuchu nyo. Hi, Ma'am Parvina. Hi, Dodo. Okay. Hoy, low carb na ako palangga. Okay? I'm in my 3-day challenge na. Para pag nakita nyo ako, minus 30 pounds na ako. I just need to lose 30 pounds and that's it. Para balik alindog na ako, yung sobrang alindog. Si Luistro naglaway, pinapag-usapan na natin yung laway. Wag na yun. Okay? Kasi marami pa akong topic na na-miss eh. Kasi I'm enjoying my life, Bitag. Nag-enjoy ako, nag-emote-emote ako, 'di ba? Nagpindot-pindot ako, nanalo ako ng kape. 'Di ba? Nahuli siya sa sarili mo. Alam mo kasi, dapat tumahimik ka na lang eh. Nahubaran ka tuloy. Kasi sinabi ko na allegedly, Amy, ikaw daw tatanggalin. Si Bangag, negative 27 na. Yes. Bagsak na dapat talaga mag-resign na siya. Alright? So sa akin lang, but in fairness, alam nyo naman yan, di ba? Ako, kahit na, alam ko, nagko-comment ka Bitag dyan kasi may mga nagsasabi dito, ibahin si Bitag, dahil sabi nga ni Alan Cayetano, si Senator Alan Cayetano, kung magsusumbong na siya kay Tulfo, kay Bitag siya magsusumbong. Kaya sabi ko, Senator Alan, huwag ka na magsumbong yan. Tingnan mo, dinaya nga siya ng COMELEC. Alam niya na dinaya niya siya ni George Garcia, na hindi siya pinalusot at sinadya siyang tinalo, pero wala siyang ginawa. Wala siyang paninindigan. How much more kapag nasa Senado ka na o nasa pwesto na, di katulad ka rin ng kapatid mo na tumanggap ng maleta? Ibahin si Bitag kasi talo, sabi ni Soro. Di ba? How much more? Alam mo palang natalo ka eh. Alam mo palang sinadya kang talunin ni George Garcia. Pinagbibintangan mo pa ako ang BFF ko yung hayop na yan.